Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amanda. 32 anyos na sa kasalukuyan. May asawa at isang anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang hindi makakalimutang karanasan ko nang minsan kaming magbakasyon sa probinsyang kinalakihan ng aking asawa. Sa probinsya ng Pangasinan. Kinailangan kasi namin noon ng dagdag na pondo para sa sinisimulan naming negosyo. Kung kaya naman napagpasya nitong ibenta ang kalahati ng sakahan na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Likas na sa akin ang pagiging mapagbiro. Isang bagay na nakasanayan na ng mister kong si Dante. At masasabi ko rin ng mga panahong yun, ay may konti pa akong kapilihan dala ng pagkadalaga ko. Taong 2019 pa nangyari ang kwento kong ito. Ngunit hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Nanding, ang magsasakang nakasama ko sa isang makasalanang sandali. Kung ikukumpara sa asawa kong si Dante, si Nanding, ay masasabi kong mas matikas ang pangangatawan niya. At kahit na medyo sunog na ang balat, dala marahil sa palaging babad sa araw, ay makikitaan mo pa rin siya ng angking karisma. Binata pa si Nanding nung mga panahong yun at kami naman ni Dante ay wala pang anak. Sa totoo lang, masasabi kong maganda ko. Kahit morena ay makinis naman ang aking balat. Balingkinitan ang katawan dahil sadyang hindi talaga ako tabain. Sabi nga ng ilan sa aking mga kaibigan, ay hawig ko raw si Bianca Gonzalez, yung host ng PBB. Ang asawa ko namang si Dante ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Matangkad si mister at mas maputi rin sa akin. Yun ang pagkakaiba nila ni Nanding. Kung pagtatabihin mo nga sila ay parang kape at gatas. Ngunit kung sa katawan naman ang pag-uusapan, ay lamang na lamang si Nanding. Malayo sa asawa ko na medyo may katabaan. Alam kong mali ang humanga sa ibang lalaki, pero noong una kong makita ang magsasakang kaibigan ng mister ko, ay napukaw agad ang atensyon ko sa kanya. Para akong nagkaroon ng interes hanggang sa hindi ko naawat ang sarili kong huwag magpapansin dito. Palagi siyang dumadaan sa tinutuluyan naming mag-asawa noong mga panahong iyon at sa tuwing sinasamahan namin ang mga posibleng buyer ng lupa ay palagi pa rin nagkukrus ang landas naming dalawa. Sakto naman nang minsan kong hinintay na bumalik ang mister ko kasama ang buyer na humiling sa kanyang ikutin ang binibentang lupa ay napadaan sa harapan ko si Nanding habang may bitbit itong sprayer sa likuran niya. "Hi Nanding, kumusta na?" Bati ko sa kanya na mabilis naman itong sinagot. Sa sobrang galang ng sagot niya, kulang na lang magbuka siyang estudyanteng nakikipag-usap sa guro nito. Kaya naman naisipan ko siyang biruin. "Pwede ba kitang pahintuin sa trabaho mo? Para makipagtsikahan ka naman sa akin. Medyo boring kasi ngayon eh." Wika ko sa kanya na alam kong ikinagulat naman ito. Imbis na sagutin ako ay blanko lamang siyang tumingin sa akin. Kung kaya't parang nahiya ako para sa aking sarili. Sabi na nga ba, at iisnabin na naman ako nito. Natatawa kong bulong sa aking sarili nang tuluyan na siyang makalayo sa kinaroroonan ko. Kinabukasan ay dinala ko na naman sa biro ang pagpapapansin ko sa kanya. Halata kasing busy ito dahil maaga pa siyang bumalik mula sa sakahan. "Magandang umaga," sagot niya sa akin, pero pansin kong hindi pa rin ito ngumingiti. Sa kabila nun, masaya ko pa rin naman siyang sinagot.
Mas maganda pa ako sa umaga, Nanding, no? Hindi mo ba nakikita? Sabi ko. Buong akala ko ay makikipagbiruan na rin siya. Pero ngumiti lang siya sabay tango at mabilis niya akong tinalikuran para magtungo sa tindahang malapit sa tinutuluyan namin. Hindi ko na nakita kung anong binili niya roon dahil pumasok na ako nang marinig ko ang boses ng aking hipag. Nanatiling ganun kalamig ang pakikitungo nito sa akin hanggang sa nasanay na lamang ako sa ugaling pinapakita ng magsasakang sinanding. Hindi ko na rin naman siya masyadong nakukulit ng linggong yon dahil mas pinipili kong sumama sa aking mister sa tuwing bumibisita ang sinasabi nitong sure buyer na raw ng lupang ibinibenta namin. Pero ilang araw lamang ang lumipas. Habang kasama ako ni Mr. na nakikipag-usap sa bibili ng lupa, ay napahinto na lamang ako sa pagsasalita nang mapadpad ang mga mata ko kay Nanding na halatang katatapos lamang magtrabaho sa kanyang sakahan. Pawisan kasi ang katawan nito, kaya litaw kung gaano siya katipuno na kahit sinong babae ay alam kong mapapalingon din sa kanya kagaya ko. Halatamang bilad siya sa sikat ng araw dahil masyadong mainit ngayong linggo, pero ibang-iba ang naging epekto nito sa akin. Wala kasi siyang suot na t-shirt, kung kaya naman hulma kung gaano siya kabatak sa trabaho. Nanding, kumusta? Hindi ko inasahang tatawagin siya ng asawa ko nang mapada nito sa kinaroroonan naming tatlo, kung kaya agad itong napalingon. Oh, nandito pala kay Dante, magalang niyang sambit. Lihim akong napaiwas ng tingin sa magsasaka. Pero nang magtamang muli ang mga mata naming dalawa, pagkatapos niya akong batiin, ay lihim akong napangiti nang mahuli ko siyang nagnanakaw din ng tingin sa akin. Maiwan ka na muna dito, Han, at baka mapano ka pa. Basa ang tambak lalo na't umulan kagabi. Baka matisod ka at mahulog pa sa bukid. Sabi ng asawa ko, ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Mas pinili kong sumunod sa kanila kahit alam kong mahati ang atensyon nito sa pakikipag-usap sa buyer, kaya hindi niya ako magagawang alalayan. Maingat na lamang akong naglakad ng mga oras na yon habang nasa likuran ko naman si Nanding at pansin kong medyo makitid nga ang tambak na dinadaanan namin. Hanggang sa sabay-sabay silang napalingon nang malakas akong napasigaw. Sinubukan pa akong hawakan sa braso ng aking asawa at ng magsasaka, pero natapilok pa rin ako at nahulog sa palayan. Makailang beses pa akong humingi ng sorry sa asawa kong halatang nainis sa akin. Wala tuloy kaming nagawa nang sinabi ni Nanding na mas mainam kung dumaan muna kami sa kubo niya nang makapaglinis ako ng aking sarili. Dahil maliban sa may poso, ay may nakahanda rin daw siyang towel at ekstrang damit doon. Kung bakit ba naman kasi, mas pinili kong sumama sa kabila ng sinabi nilang huwag na akong sumama. Ayos ka lang ba? Seryoso nitong inabot sa akin ang pulang towel na may kasamang isang loose na t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa kanya. Sabihin mang hindi ito bago, pero masasabi ko namang malinis. Pruwebang bagong laba ito at hindi pa to napapawisan. Natatawa ko na lamang siyang sinagot. Medyo. Hindi naman siguro swimming pool ng kalabaw ang nabagsakan ko, hindi ba? Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Natawa na lang din to at napailing. Nagmadali naman akong nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kubo. Laking gulat ko naman nang makitang naghihintay pa rin pala si Nanding sa akin, habang ang asawa ko naman ay nasa dulo na at abala pa rin sa pakikipag-usap sa aming buyer. Nanding? Medyo nauutal kong sabi. Sa unang pagkakataon ay nakita kong ngumiti siya nang hindi naiilang sa akin.
Bagay pala sa'yo ang t-shirt ko, mami. Anya. Hindi ko inasahang magiging daan pala ang pagkakahulog ko sa putikan para tuluyan kaming mapalapit sa isa't isa. Sa nagdaang mga araw, ay mas naging abala rin ang asawa ko sa mga inaasikaso nitong papeles para mailipat ang titulo ng lupa sa aming buyer. Kung kaya naman, nagkaroon ako ng oras para magliwaliw at doon naman muling dumaan ang presensya ng magsasakang sinanding. Kung noon wala itong imik sa tuwing nagbibiro ako sa kanya, ngayon nagagawa na nitong tumawa at makipagsabayan sa akin. Naging magaan na rin ang usapan naming dalawa at kung minsan ay lumalagpas na rin kami sa aming limitasyon. Hanggang isang araw, niyaya niya akong sumama sa palayan dahil mag-aararo daw siya at balak niyang patikimin ako ng pritong ararawan. Iyon ang tawag niya sa parang cricket na makukuha raw nito mamaya. Nang marating namin ang kubo, ay napansin ko namang biglang nagbago ang ihip ng hangin nang magkatitigan kaming dalawa. Wala akong narinig na kahit ano mula kay Nanding. Ngunit nagulat na lamang ako nang mapansing ang mga braso nitong mahigpit na yumakap sa akin. Akala mo ba, hindi kita papatulan sa mga biro mo, ma'am? Bahagya akong napapikit nang mapansin ang pagdapo ng halik nito sa aking leeg. Teka, Nanding, baka kasi mamaya may biglang dumating mahuli tayong dalawa. Pabulong kong sabi nang mapansing unti-unti niyang kinakalas ang aking kasuotan. Sinubukan kong tumanggi sa agresibong magsasaka. Baka kasi mamaya biglang mapaagang balik ng asawa ko mula sa bangko at malaman nito sa mga tsismosa na sumama ako sa kaibigan niya. Akong bahala, mama. Di ba ito naman ang gusto mo? Pero ano ba kasing Hindi niya hinayaang matapos ko ang aking sinasabi. Tuluyang binuhat ako nito patungo sa kawayang papag na ginawa niya. Noong isang araw pa ako baliw sa'yo, madam. Hindi ko lang pinapahalata at baka malintikan ako ng asawa mo. Bantog pa naman siyang siga dito nung nasa high school pa lamang ako. Anya tsaka ngumisi sa akin. Maging ako ay natawa na rin, sabay tugon sa sinabi niya. Tama naman kasi ang sinabi nito dahil ayon sa kwento ng asawa ko, puro kalokohan daw ang ginagawa niya noon kung kaya't wala itong magandang record dito sa probinsya. Akala ko pa naman, susungitan mo na ako hanggang sa makabalik kami ng Maynila. Ang galing mo ring magpanggap no? Pili akong tugon. Napaniwala ba kita nung umpisa? Aba, sino ba namang manok ang tatanggi kong palay nang lumalapit sa kanila? Hindi na ako nakasagot pa sa biro niya dahil makahulugan ko na lamang siyang tiningnan. Doon ay ilang beses nitong sinabi sa akin kung gaano ako kaganda at kung ilang beses niya akong pinangarap sa kama mula nang makita niya ako. Buong akala ko ay abala siya sa sakahan at nakikiusyoso lamang ito sa magiging takbo ng transaksyon ng aking asawa. Lingid sa kalaman ko, nalihim din pala nito kong pinagmamasdan hanggang sa mauwi kaming dalawa sa makasalanang tagpo na akala ko ay hanggang biro ko lang magagawa. Sa puntong yun, unti-unting dumapo ang halik at haplos ng magsasaka sa akin. Hanggang sa tuluyan kong hinayaan siyang magsilbing mister ko sa kawayang papag na iyon. Hindi alintana kung matigas man ang inihigaan namin. Hindi ko makakalimutan ang oras na iyon na halos mawala ako sa katinuan dahil lang sa isang magsasaka na walang sawang binigay sa akin ang aking pangangailangan na dapat ay mister ko ang tumutugon. Walang ibang makakaalam, pangako. Sumang-ayon kaming dalawa sa bilin ng isa't isa. Habang buhay na mananatiling lihim
ang namagitan sa amin sa loob ng kubo. Sinubukan kong maging normal pa rin ang usapan naming dalawa ni Nanding, kahit ang totoo ay gusto kong sabihin sa kanyang bukas na bukas ay luluwas na rin kami pabalik ng Maynila. Sinamahan lang naman kasi ng asawa ko sa bangko ang buyer ng lupang binebenta namin at paniguradong sa mga oras na ito, nakanotaryo na rin ang mga papeles at hawak na nito ang pondo. Halos ilang taon na rin ang nakakalipas magmula nung mangyari yun. Pero gusto ko pa rin sabunutan ang aking sarili sa tuwing naaalala ang karanasang nakuha ko mula sa mga kalokohang ginawa ko sa probinsya nila Mister. Simula naman noon, pinangako ko nang babawas-bawasan ko na ang pagbibiro nang sa ganon ay hindi na ako muling magkasala pa sa aking asawa. At dahil na rin sa takot na baka tuluyan na akong silingin o singilin ng karma sa mga kagagahan ko. At kahit ilang taon na ang lumipas, ay bumabawi pa rin ako sa kasalanang nagawa ko sa aking asawa. Nangako rin ako na mananatiling lihim na lamang hanggang hukay na minsan akong nadala sa tukso at nagtampisaw sa tinatawag nilang bawal kasama ang isang magsasaka na itinago ko sa pangalang Nanding. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Maraming salamat sa mga nakinig at paalam.